Hello, hello, hello. Good day mga kokit. Ayun, mukhang dumadami yung mga Algolaser Pixie user natin. Kaya ang tanong nila, Sir McCoy, paano nga ba mag-engrave ng maramihang pencil sa isang salang lang? I got you. Ayan. um, Instead of using jigs like this, physical jigs like this, ayan, yung ginaganyan natin, gagamitin natin itong work plate ng um, Algolaser Pixie. Ayan. Originally, nakaganyan siya. Itong may grid yung nasa ibabaw. Pero unscrew nyo lang. Ayan. Marunong naman na kayong mag-unscrew, no? Tapos baliktarin nyo. Ayan. Pag nabaliktad nyo na, make sure na nasa leftmost part siya. Idiin nyo na ganyan. Nasa left siya and nakababa siya. Ayan. Alayin nyo, dapat nakalock siya na ganyan. Ayan. Para masakto tong jig file na ginawa ko. Ito naman yung, ayan, nakikita nyo yung ano dito. Yung camera natin dito. Ito naman sa Lightburn. Nasa Lightburn tayo. Itong jig, pag ilo-load natin to, actually, meron palang pang 5 watts and 10 watts na jig file nito. Kasi for some reason, parang iba yung alignment ng 5 watts and 10 watts. Ito yung 5 watts. Kita nyo, medyo andito siya. Yung placement niya, yung 10 watts, medyo mas nasa left siya. Not sure kung sa akin lang or sa iba din na naka 10 watts. Basta, yun na yun. Kung anong obra sa inyo, yun yung gamitin nyo. Ayan. I-send ko na lang yung 5 watts and 10 watts jig and try nyo na lang din. Paano mag-load ng jig? Ayan. Close ko muna to. Discard. Then, open ako ng panibagong Lightburn window. Then, ano nga ba itong naka-up? 10 watts. So, 5 watts yung gagamitin natin dito. 5 watts. Pixie 5 watts. Ayan. Gumalaw na siya. And next is Control O para mag-import ng file. Pwede rin Control I. Ayan, dyan din siya. Open. Ito, yung Control Open. Insert naman natin yung Control I. Pero ito, 5 watts. Ayan. Open natin siya. Open. Then, nakalock to. Nakalock tong, itong nasa layer, tool layer. Hindi natin magagalaw to. Ito lang magagalaw nyo. So, bale dito, na 3mm yung laki ng text dito. So, pwede nyong ibahin to. Double click nyo lang para ma-edit nyo. Ayan. Pwede nyong lagyan dito, 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 dito. Yung variable text na advanced tip ko sa sa isang video ko kung paano gumamit ng jig din. Lagay ko na lang dito yung link. Check nyo na lang mamaya. Ayan, yan. Type ko algo. Ayan. Pero originally, pag walang text dyan and naka-rotate, mag-add tayo dito, algo. Ang gawin nyo lang is rotate nyo lang. Ayan, click nyo to or click yung escape sa keyboard nyo. Ayan, ayan. Tapos rotate nyo lang to -90. Ayan. Tapos lagay nyo na dito para masentro nyo. Ayan, hold nyo yung alt sa keyboard nyo. Ayan. Ayan. Lipat-lipat nyo na lang kung saan nyo gustong ilagay sa pencil yung i-engrave nyo. And yung placement ng pencil, wait lang, on ko lang yung ilaw. Yung placement ng pencil is dapat itong eraser nya. Pero kayo nang bahala din kung anong gusto nyo. Basta, ito na. Dapat ito yung eraser nya. Ganyan siya. Naka-line din siya dito. Tapos, itong pencil, since umuuga siya, dapat nasa left din. Parang itong work plate, diin nyo din sa left. Yan, excuse. Dumighay pa nga. Diin nyo sa left para saktong-sakto siya. So, 6 slots to. Pwede nyo ring gamitin for bamboo pen. Maglalagay din ako ng ganito, slot ng text slot. Makikita nyo naman, ayan, send ko na lang yung jig file sa manghihingi. Para ayun, algo. Saktong-sakto yan. Para sa 5 watts to. And
Yung ano, itong dalawang pencil na to is same lang yung parameters na gamit ko sa 5 watts and 10 watts. I mean, hindi naman same na same. Yung ano lang, speed and power, ganito siya. Ayan. Same output. Ayun, mag-focus. Ayan. 6,000 speed. Since 6,000 yung max speed ng Pixie. So, 6,000 speed and 85. Sa pencil to Not sure kung original na Mongol to. Ayan. Adjust nyo na lang. 85. Then, dito sa interval is 0.06 ang gamit ko sa 5 watts. Ayan. Tapos, nakikita nyo to. Since pa ganyan yung galaw ng laser module. So, actually, okay lang naman yung ganyang default na traversal moves ng laser module. Yung 0 degrees or yung side to side. Pero since nakatayo yung pencil, para sa akin, mas okay yung up and down na galaw ng laser module or yung naka 90 degrees na scan angle. So, ayun. Balik tayo sa video. Pag nakalagay siya dito, pag ganyan yung laser module. Ang gagawin natin, since nakatayo yung pen, kailangan nating gawing up and down yung ano niya, galaw niya. So, gawin natin dito sa scan angle, gawin nating 90 degrees. So, pag ganyan na siya. Ayan. Ayan. Ito pala yung preview. Para makita nyo yung galaw ng laser nyo. Ayan siya. So, ito yung gamit ko sa 5 watts. 6,085, 0.06 sa line interval. Yan lang yung binago ko. Tapos, 90 degrees. And sa 10 watts naman, ito, 6,085 din. Same yung speed and power. And yung ano lang, itong line interval and yung lines per inch. So, naka 0.07, kahit 0.07 lang lagay nyo din. Ayan. 362. Ay, wait lang. 0.08 pala ang gamit ko dito sa sa 10 watts. Ayan. Bale, 318 to. 317.5. So, 0.08 sa 10 watts. 0.06 sa 5 watt. Since hindi pare-pareho yung mga quality ng pencil na gagamitin natin, meron yung sinasabi nilang fake or meron lang yung legit or kahit ano pa mang mga material yung gagamitin natin or i-engrave natin. Rule of thumb sa engraving, laser engraving, the higher the speed, mas lighter yung output natin. So, vice versa, the lower the speed, mas darker yung output. So, sa power naman, pag in-adjust natin yung power na ang in-adjust sa power is yung kung gaano kabaon yung engraving niya. Even pwede nating gawing constant na lang yung 85 na power natin and yung ano na lang i-adjust natin yung speed. Kung gusto niyo ng mas darker, ibaba niyo yung speed. Kung gusto niyo ng mas lighter, itaas nyo yung speed. Pero ang max ng Pixie is yun 6 watts lang kasi. And kung mas yung ano naman, yung interval naman, doon din nasusukat yung baon and yung light or dark na output. So pag mas mababa yung interval niya, mas baon and mas darker yung output since mas maraming lines or dots, LPI or DPI sa sa isang design. So ayun, pwede nyo gawing constant na lang yung power na 85 and yung even yung yung interval sa 5 watts and 10 watts, pwede nyo gamitin yun. Ang i-adjust nyo na lang is yung power and speed sa mga sa output. Pero pag mapapag-aralan nyo rin naman yan pag nasanay nyo na yung light burn. So balik tayo sa video. Yun lang binago ko and dapat naka din to, 90 degrees. Ayun siya, naka 90 degrees siya. Again, yung advanced tips sa variable text para mas mapadali yung buhay nyo pag nag-engrave, batch engraving kayo, lalagay ko na lang yung link dito. So, ganun, gumamit ng jig na to, basta andyan siya sa pinaka-left and even tong pencil, dapat nasa left din. So, try ko mag-framing. Ayan, home ko muna. Ayun, be sure sa mga bago, be sure na set yung focus. Ito yung focusing tool ng Pixie. Tapos,
Ito ginagamit ko para kahit naka-open 'to, na-ooperate ko pa rin yung machine sa Lightburn. Kasi sa Lightburn, unlike dito sa touchscreen console niya, pwede niyong i-ignore yung itong lead niya. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko dito. Actually, pinost ko naman sa group natin kung paano ko dinidisable yung switch dito. Ayan, then mag-frame ako. Ayan siya. So, pag nasa left mo siya, sakto siya. Ayan. Ayan kung nakikita nyo. Basta sakto siya. Check nyo lang yung Pixie GC natin. May video naman ako doon. And even yung 5 watts naman. Mag-frame tayo sa 5 watts. Ayan. Patakbuhin lang natin yan. Doon din sa 5 watts. Ayan. Sakto din siya. Ayan. Ayan. Dapat nasa leftmost. Ayun. So, ganun. Kung may mga tanong pa, lapag nyo lang sa GC or PM nyo ako. And happy engraving. Have a good day. Bye-bye.